Ngayon mga paps, ang ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng ating starter motor ng ating Honda RS 150 at kung paano rin magpalit ng carbon brush. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang procedure, pagbabaklas at pagkakabit, para kung sakaling kayo ang gagawa, hindi kayo magkamali. Ngayon ang gagamitin nating tools ay 8 na T-wrench at saka Gis na T-wrench at Gis na back wrench, pati clip pliers. Yan, gagamitin natin yan para sa pagkakabit ng ating carbon brush. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano. Ngayon mga paps, aliyahin lang siya natin. Huwag nyo kadidinan yung pagliha dito sa ating armature para hindi maubos yung kanyang pinaka tanso. Yan. Kasi minsan kahit makapal pa yung carbon brush natin at kung madumi naman yung ating starter motor, minsan hindi siya nagana. Kaya aliyahin lang siya natin. Yan. Medyo ano lang para hindi maubos yung kanyang pinaka tanso. Yan, punasan lang siya natin. Yan mga paps, ay babalik na ulit siya natin. Tandaan nyo lang yung kakasunod-sunod ng ating pagbabaklas. Yan. Ang unang ikakabit yung huli nating kinalas para hindi kayo malito. Yan, huwag nyo lang kahigpitan mga paps. Para pagkalas natin sa sunod, kailangan tama lang talaga higpit niya para hindi siya maputol. Kasi kalimitan, pag napa-stack yan at kinalas uli natin, minsan sobrang tigas, nag-i-stack siya. Kasi malambot lang tong tornilyo to. Kaya may tendency na maputol siya pag na-overdraft siya natin at kinalas uli siya natin sa susunod. Yun mga paps, huwag natin kalilimutan ibalik yung ating washer. Yan, pasok lang natin siya mga paps. Kailangan dahan-dahan lang para hindi bumitaw yung ating clip pliers. Kailangan matyaga lang talaga tayo dito sa pagbabalik ng ating armature. Yan, lubog nyo lang ng konti. Kailangan timing lang.
Yun. Ganun lang mga paps. Kailangan tiyagaan lang talaga. Siguraduhin nyo na umiikot siya. Tapos dito mga paps, may timing to. Ngayon yan, nakita nyo yung groove na yan, kailangan siya yung sa ilalim. Tapos may pinakaguhit siya doon. Yan, may pinaka timing mark. Kailangan tapat-tapat yan. Kasi pag hindi tapat-tapat yan, nagkamali kayo ng posisyon nito, posibleng magbaligtad yung ikot ng ating starter motor. Ayun. Tapat nyo lang siya doon. May mga guhit naman yan. Tapat nyo lang siya. Yan. Pasok natin. Yun mga paps, kita nyo yung cover sa gitna, kailangan nakatapat dito sa isang guhit sa ilalim para hindi magbaligtad yung ikot ng ating starter motor. Iikot siya pero ang problema, baligtad yung ikot nya, hindi sasama yung magneto natin sa pag-iikot kasi baligtad siya. Yan mga paps, itong ating pinaka takip ng ating starter motor, may timing din yan. Yun, yung guhit na yun, tapat nyo ulit. Basta tapat-tapat yan. Yan, tapat-tapat siya doon. Hindi siya basta-basta sinasalpak. Yan, kailangan mga paps, higpit lang siya. Nakahigpitan. Kailangan mga paps, may naikot yung ating pinaka gear. Yan, kailangan naikot yung gear ng ating starter motor. Yan. Ngayon ibabalik na siya natin. Ngayon mga paps, kung napanood nyo yung aking video, paki-like na lang and subscribe. Papindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga i-upload ko, mapanood nyo para may share ko sa inyo yung aking nalalaman tungkol sa pagbabaklas kabit ng ating mga parts ng ating motor. Sana nakatulong ako sa inyo.